Shannon Valderrama POV. Magtatanim tayo. Excited kung tanong kay Arthur. Himala, anong nakain mo? Hindi ka ba magrereklamo at mag-iinarte? Di ba nga ayaw mo sa mga gawaing bahay? Nagtataka siguro kaya no? Kung bakit out of the blue sea, bigla na lang akong naging interesado sa mga gawaing bahay na matuto nito. I just realized kasi na mas mabuting gugulin ko ang oras ko sa kapaki-pakinabang na bagay. Na matuto ng ibang bagay kaysa mag-inarte katulad ng sinabi ni Arthur. Isa pa gusto kong maging proud sa akin si Daddy. Gusto ko siyang ipagluto, na kahit ganoong paraan lang masaklian ko yung mga sacrifices niya for me. Kasumukhang mahaba-haba pang pagsasanay ang kailangan kong gagawin. Galit ata sa akin yung pagluluto, kasi kahit anong gawin ko hindi ako matuto-tuto, kaya si Arthur na lang palagi ang nagluluto. Pinanonood ko lang siya, gusto ko kasi talagang matuto. Wala lang. Bakit hindi ka na lang maging masaya, kasi hindi na ako nag-iinarte. Nakanguso kong sabi. He chuckled then ginulo niya ang buhok ko. Hey, ano ba? Yung hair ko nagugulo, reklamo ko. Eh di mabuti at hindi ka nag-iinarte, at least hindi na ako mahihirapan pa. Nagtungo kami sa likod bahay. Saan tayo magtatanim? Wala kasi akong makitang spot na pwedeng taniman. Napakalaki nitong likod ng bahay niya, pero puro damo at ligaw na halaman naman, in short masukal. Nagtataka tuloy ako, sabi niya ang main source ng pagkain namin, ay mula sa tinatanim niya, wala naman akong nakikitang gulay na tanim. Yung totoo farmer ba talaga siya o pinagluloko niya lang ako? Hindi ko pala naasikaso ta. Mahinang sabi niya, ha, hindi ko kasi narinig. Nothing. Magsasaka ka ba talaga? Kuryoso kong tanong. Parang hindi naman kasi Naging abala kasi ako sa trabaho ko. May iba ka pang trabaho? Yeah, tipid niyang sagot. Ano? Asis ako. I'm a. Hala, ang cute. Napatili ako nang may makita akong grupo ng sisiw na nakasunod sa mommy chicken nila, tumakbo ako papalapit dito. Ang cute-cute naman. Pinanood ko lang sila hanggang sa makalayo na sila. Naramdaman ko ang presensya ni Arthur sa likod ko. Mahilig ka sa manok. Marahan siyang natawa. Hindi nakyutan lang ako. Kanino ba iyon? Sino may-ari noon? Tanong ko. Sa kapitbahay siguro. Gusto ko silang makilala, ani ko. Sino? Yung mga sisiw. Tangik, hindi. Yung mga kapitbahay natin. Magtatatlong linggo na ako dito, but yet hindi ko pa rin sila nami-meet. Lagi lang kasi ako dito sa bahay. Tsaka medyo malayo din kami sa ibang kabahayan. Hindi pwede. Bakit naman? Nagtataka kong tanong. Karamihan sa mga taga dito ay lalaki. Oh, ano naman? Mahirap na baka maligawan ka pa. Napatanga ako sa sinabi niya, iyon talaga yung concern niya. Yung maligawan ako. Sa ibang araw na lang tayo magtanim, aniya pa at iniwanan na ako. Buti na lang talaga may mga nadala akong matinong damit, hindi puro bestida. Pasadong 2:00 na ng hapon, at kakatapos ko lang maligo sa CR. Ang suot ko ay denim shorts at oversized shirt. Maikli man ang shorts ko, mahaba naman ang damit ko. Since basa pa ang buhok ko, hinayaan ko muna itong nakalugay. Hindi na rin ako nag-abala pang magsuklay. Nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos sa sarili ko ng tao po. Galing ito sa labas ng bahay. May tao at base sa boses nito ay lalaki ito. Wala si Arthur, lumabas. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Nahihiya rin naman akong magtanong. Tao po, muling tawag ng tao sa labas. Tinapos ko na ang pag-aayos sa sarili ko, at nilabasan na yung taong tumatawag. Isang lalaking kaidaran lang din ni Arthur ang nabungaran ko sa labas. Guwapo siya. Katulad ni Arthur, moreno din siya. Marahil dahil ay taga-province sila. Ano po iyon? Tanong ko. Nandyan ba si Arthur? Atal na tanong niya habang titig na titig sa akin. Sasagot na sana ako pero. Anong kailangan mo Rico? Si Arthur. Palapit na siya sa amin. Bakit kaya ang dilim ng express iyon ng mukha niya? Wala sa akin ang tingin nung Rico, na kay Arthur na. Pagkalapit ni Arthur sa amin ay agad niya akong hinawakan sa braso, at bahagyang hinila papalapit sa kanya. Arthur de Gracia POV. Pumasok ka na sa loob, ani ko kay Shannon. Hindi ko kasi gusto ang paraan ng patitig sa kanya ni Rico.
Ewan ko ba pero nag-iinit ang ulo ko. Si Rico, he's my childhood friend. Until now magkaibigan pa rin naman kami, pero sa ngayon naiirita ako sa kanya. Sige, ani ni Shannon. Arthur yung braso ko, Otel na sabi niya. Hawak ko pa rin pala siya. Agad ko siyang binitawan. Sige, papasok na ako, palam niya bago tuluyang pumasok. Bumaling na ako kay Rico. Anong kailangan mo? Presino, iyon. Grabe, ang ganda, anito at talagang tinatanaw pa si Shannon sa loob ng bahay. Natatanaw niya pa rin si Shannon, dahil nasa sala lang naman ito. Nagtaghis ang bagang ko. Inabot ko ang Sir Adora ng pinto at isinara na ito. Ano bang kailangan mo? Ulit kong tanong gamit ang malamig at seryosong tinig. Pasensya na pre, napakamot siya sa likod ng ulo niya. Ang ganda parang diwata. Ngayon lang ako nakakita ng ganoong kagandang babae sa tanang buhay ko, punong paghangang aniya. Kaya ayaw kong ipakilala si Shannon sa mga taga dito, kasi mga ignorante yung mga tao dito. Hindi sila sanay na makakita ng kasing ganda ni Shannon, baka pagkaguluhan lang nila ito, especially yung mga lalaki. Nobya mo ba iyon, pre? Oo, so back off. Sinabi ko na lang para tantanan niya na si Shannon. Alam na alam ko na kasi ang karakas ng lalaking ta. Matinik to sa babae. Ayos pre, iba ka talaga. Inakbayan niya ako. Napakaswerte mo, bukod sa ang layo na ng narating mo sa buhay, ay may maladiwata ka pang nobya. Baka naman pre, wala ka bang may rereto sa akin dyan? Wala, alam mo naman ako, tutok sa trabaho. Tutok ka pa sa trabaho sa lagay na iyan. Ibang klase, ikaw na talaga pre. Pwede ba Rico, diretsuhin mo na nga ako, iritado kong sabi, bakit ka ba naparito? Ano kasi pre? Inaanyayahan tayo ni Kapitan, birthday niya kasi ngayon. Magkakaroon ng maliit na celebration sa bahay nito, kaunting inuman ba? Tapos sama mo na rin yung nobya mo para makilala ng mga taga dito. Pas ako, agad kong sabi. Pero pre, inaasahan ka na nila Kapitan. Pakisabi na lang sa kanila na hindi talaga ako pwede. Pasensya na kamo, sa ibang araw na lang, masyado akong abala. Sayang naman, pero sige ipapaabot ko sa kanila. Arthur de Gracia POV. Narinig ko yung usapan nyo. Iniimbitahan ka pala ng kapitan ng baryo na ta. Bakit hindi ka pumunta? Tanong sa akin ni Shannon. Kung iniisip mong may iwan akong mag-isa dito, ayos lang, kaya ko naman yung sarili ko. Hindi naman na ako bata. Pinal na ang pasya ko. Hindi ako pupunta, wika ko. Dapat pumunta ka, pamimilit niya. Hinunutin ko siya ng noo. Bakit ba gusto mo akong pumunta? Napalabi ako. Kasi ang dinig ko may birthday daw na magaganap, so ibig sabihin maraming handang pagkain. Pumunta ka na para naman makapagbalot ka at mauwian mo ako. Natawa ako matapos marinig ang sinabi niya, iyon naman pala, pagkain lang ang habol. Si Shannon Valderrama ba talaga tong kaharap ko ngayon? Tung gustong mangginain sa birthday. I can't believe it. Miss ko na kasi kumain ng spaghetti. She said while pouting. Napatitig ako sa kanyang labi. Ang labi niyang natural na mapula at kay nipas. Napalunok ako. Ano kayang pakiramdam kapag lamapat ito sa labi ko? Panigurado para itong bulak sa lambot. How about the taste of it? I shake my head. Ano ba tong pinag-iisip ko? Come on Arthur, she's too young for Pete's sake. Arthur, ayos ka lang ba? Tanong niya, bakit bigla naging malambing ang boses niya sa pandinig ko? Hindi na maganda to. Uy Arthur, are you okay lang ba talaga? She asked again. Yes I am. So pupunta ka na? Oo, pupunta ako, sagot ko at huli na bago ko ma-realize kung anong sinabi ko. Napasubo ako. Yes, spaghetti makakatikim na ako ng spaghetti. Pakantang wika niya. Tuwang-tuwa siya. Ayaw ko namang sirain ito. So I have no choice kundi pumunta na siya nga. Aalis na dapat ako, kaso hindi pa man ako nakakalayo sa bahay, ay agad akong napabalik. Naisip ko kasi na baka mapatagal ako. Hindi pwedeng iwan kong mag-isa sa bahay si Shannon. Kaya kahit mabigat sa loob ko isasama ko na lang siya. At sobrang tuwang-tuwa siya nang malaman ito. Ngayon kasalukuyan na siyang nagbibihis. Habang ako heto naghihintay dito sa sala. Hindi nagtagal ay lumabas na siya sa kanyang kwarto. Halos matulala ako nang makita siya. Napakaganda niya.
Sino makakapagsabi na she just 17 years old? Kasi hindi iyon yung nakikita ko ngayon. She's wearing a yellow off-shoulder dress, the length is half of her legs. Lantad na lantad ang maputi niyang hita. It's too short, masyadong revealing. Bukod sa hita niya, ay lantad na lantad rin ang leeg at balikat niya. At talagang ipinusod niya pa ang buhok niya into high ponytail, kaya mas lalo itong nakita. Pasaway na babae. Hindi niya ba alam na sa pupuntahan namin maraming lalaki? Dapat naisip niya na iyon, dahil buong barangay ang nandoon. Tapos magsusuot siya ng ganyan. Di pinagtinginan at pinagpiestahan siya ng mga lalaki doon. At baka mapaaway pa ako kapag nagkataon. Ngayon lang siya nakitang nagsuot ng ganiyang damit simula nang dumating siya dito. Ang lagi niya kasing suot ay puro t-shirt na malaki. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatulala. Nagbalik lang ako sa huwisyo nang magsalita siya. Okay. Hindi. Palitan mo iyan. Putol ko sa tangka niyang itatanong. Bagay sa kanya yung suot niya. Napakaganda niya, pero hindi siya pwedeng magsuot ng ganyan. Pero bakit? Nakanguso niyang tanong. Ang ganda-ganda kaya nitong suot ko. Isang simpleng birthday lang ang pupuntahan natin. Simpleng dress lang naman itong suot ko Simple pa ba iyan sa lagay na iyan? Kung hindi ka magpapalit pues huwag ka nang sumama. Ang dami pang sinasabi, hindi na lang magpalit para matapos na. Oo na po, heto na magpapalit na, labas sa ilong na sabi niya. Ayaw ko ng maikli, dagdag ko. Ano na naman kayang isyo ng lalaking to? Bulong niya at bumalik na ulit sa kwarto niya. Napailing na lang ako. Yung mga pabulong-bulong niya, lagi niyang ginagawa iyon sa akin. Minsan naririnig ko yung sinasabi niya, minsan hindi dahil sa sobrang hina. Hindi talaga siya nabigo na aliwin ako. Nakahinga ako ng maluwag, nang sa muli niyang paglabas ay matinunang damit ang suot niya. She's now wearing oversized t-shirt and leggings if I'm not mistaken, kung leggings nga talaga ang tawag dito. Hindi na to maikli Baka may say ka naman, nakabusangot niyang wika. Ganyan dapat yung lagi mong sinusot, ani ko. Pero sa totoo lang nakukulangan pa ako. Dapat nag-jacket din siya. Shannon Valderrama POV. Kung hindi ako nagkakamali, ay alas 5 na ng hapon. Kasalukuyan kaming naglalakad ngayon ni Arthur papunta sa bahay ng kapitan ng lugar na ito. Nakahawak ako sa lelayan ng damit ni Arthur na parang isang bata. Ang bilis niya kasing maglakad Yung isang hakbang niya 2 hakbang ko na. Tsaka medyo mabato yung daan. Tahimik lang kaming naglalakad. Ang seryoso ng mukha niya. Kanina pa siya ganyan noong nasa bahay pa kami. Habang naglalakad kami ay mga ilang tao kaming nakakasalubong. Binabati nila kami, ay ito lang palang si Arthur, pero grabe sila makatitig sa akin, para bang hindi ako tao kung tignan nila. Anyway, balik tayo sa mga taong nakasalubong namin. Yung iba dito ay mga babae na cadren ni Arthur. Nakakairita sila. Nagpapabebe kasi sila kay Arthur. Hindi ako na-inform na may mga taga-province din pala na maharot. Akala ko kapag sinabing probinsyana na ay matik na agad na konserbatibo, at mala Maria Clara ang karakter nito, hindi pala lahat. Arthur, malayo pa ba tayo? Tanong ko. Malapit na, tipid na sagot niya. Bakit pagod ka na ba? Tanong niya. Umiling ako. Hindi pa. Kung pagod ka na, sabihin mo lang. Alam kong hindi ka sanay sa malayong lakaran. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Sige. Salamat sa concern. Natapos ang isang taong lakaran, just kidding, almost 15 minutes lang narating namin ang bahay ng kapitan. Ang bahay nito ay medyo may kalakihan. Simple lang ito, hindi mag-ara. Ang daming tao at lahat sila nasa amin ni Arthur ang tingin. Yung kamay kong nakahawak sa damit ni Arthur kanina, ngayon ay nasa braso na niya. Naiilang kasi ako sa tingin ng mga tao sa akin. Arthur, buti naman at nakapunta ka, wika ng isang lalaking nasa mid-50s na papalapit siya sa amin. Siya siguro si Kapitan. Kap, ani Arthur at sumaludo pa siya dito na parang isang sundalo. Siyempre naman, Kapitan. Basta ikaw. Sinungaling ka Arthur. Pinilit lang kaya kita. Ang sabi ni Rico hindi ka daw makakapunta. Pero hindi bale na nga lang, ang mahalaga nakadalaw ka. Bumaling ang tingin sa akin ni Cap. At sino naman tong magandang dilag na kasama mo? Pinasadahan niya ng tingin ang kabuuhan ko.
Napahigpit ang hawak ko kay Arthur. "She's my girlfriend," sagot ni Arthur na ikinaestatwa ko. Binalingan ko siya ng tingin, gamit ang nagtatanong kong mga mata. Sinuklian niya ako ng tingin na nagsasabing sumakay ka na lang. "Napakagaling mong pumili, iho. Napakaganda ng nobya mo." "Ako pa ba, Kap?" Puno ng pagmamalaking wika ni Arthur sabay akbay sa akin. "Bakit ganito?" Yung puso ko bigla na naghurumentado sa bilis ng tibok.